sa mga natatanging tagapaghatid ng impormasyon at kwento mula sa aming nasaliksik at natuklasan na ngayon ay aming ipapahayag at isisiwalat sa taong bayan. Ito ang dokumentaryong Ito ang bayan ng Rizal. Maliit, payak, ngunit mapayapang pamayanan. Di man matatawag na maunlad at mayaman, kakakitaan naman ang potensyal na balang araw ay ipagmamalaki ng mga mamamayan. At kung sa inaakala ng marami ay isa lamang itong ordinaryong bayan, hindi. Dahil mayroong kakaiba at sadyang kahanga-hanga rin sa lugar na ito. Bukod sa ilang magagandang destinasyon, ay natatangi rin ang natatagong kasaysayan ng bayang ito. Halina't kilalanin pa natin ang dating Baryo Pauli ng Nagcarlan, Laguna, ang ngayoy tinaguriang Bayan ng Rizal. Saan po nagmula ang pangalan ng Bayang Rizal? Ang pangalan ng bayan ng Rizal ay nagmula at kinuha in honor of our national hero, Dr. Jose P. Rizal. Totoo po ba na dati lang na barangay ng Nagcarlan ang Bayang Rizal? Yes, totoo. Totoo na ito ay isang baryo lang na Nagcarlan. Pero na ito ay tinatawag na pauli-uli. Dahil sa tubig ito na ang tubig ay pauli-uli dito sa bayan ng Rizal. So, 1912, nung nag-initiate si Mr. Pedro Orea na maging independent ang bayan ng Rizal, ay nilapit niya sa government na Nagcarlan na kung pwede ay mag-independent ang bayan ng Rizal. Pero nag-grant naman siya at the same year, 1912. Pero after 2 years, hindi nakuha ng bayan ng Rizal sa pumuno ni Pedro Orea na ma-meet yung needs, yung basic needs ng mga tao. So, ibinalik ito sa bayan ng Nagcarlan. Then, on December 1918, ayan, naghumingi uli ng petisyon ang mga namumuno noon ngayon naman sa pangunguna ni Don Fortunato Orban na siyang may nagtatag ng bayan ng Rizal. So, yun, at that time, naging bayan na ang bayan ng Rizal. Paano po nagsimula ang Bayan ng Rizal? Paano nagsimula ang bayan ng Rizal? Yun na nga, simula nung December 1918, nung ipaglaban ni Don Fortunato Orban na maging isang ganap na bayan ng Rizal, ayun, doon na nagsimula na talagang nagampanan nila, na ibigay nila sa bayan ng Rizal yung pangangailangan ng bayan ng Rizal hanggang sa ito ay matatag na at ma-consider na isang bayan dito sa Laguna. So, ano po yung mga pagbabago na ganap dito po sa bayan ng Rizal? Sa pagbabago, maraming pagbabago. Maraming pagbabago. For example, yung Tanaw de Rizal ngayon na tinatawag na alam naman natin na ito ay pinupuntahan na ng iba't ibang mga tao dito hindi lang dito sa Laguna, kundi sa Bicol o diyan sa Northern Luzon, napupuntahan na ito. Kasi itong lugar na ito ay masasabi kong from nothing, then ngayon ay
something na, meron na talagang pagkakilanlan ang bayan ng Rizal. Kasi nagsimula ito noong na-discover ito na mayroong historical value dito sa Rizal, na yung landing point na tinatawag, na doon kinuha ni Carlos P. Romulo yung kanyang asawa at mga anak. So naandun doon sa tinatawag na landing point yung landing ng eroplano, kaya nasundo doon yung nasundo doon ni Carlos P. Romulo ang kanyang mga anak at asawa nung kapanahon na nung time ng mga tag-Hapon. So at doon sa kabila noon, naandun yung tinatawag na Tayak. Ayun. So nakita ng aming mayor na merong potensyal doon sa Tayak na yon, na maaari ko ito i-develop at magkakaroon talaga ng pagkakilanlan ang bayan ng Rizal. So, ayun, turo sa kasipagan ng aming Mayor Antonino A. Aurelio, gumawa siya ng paraan para ito ay ma-develop. Ang una nga yung tinatawag na food for work. Ayan, inano niya lahat ng mga tao para magtrabaho doon sa Tayak at linisin, gawing isang tourist destination na ang kapalit noon ay bigas. Magtatrabaho ka, ang kapalit mo ay bigas. Then, ayun, hanggang sa tuluyan na niyang nakita na talagang may potensyal ang lugar na ito, ayun, humingi na siya ng mga tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para ito ay tuluyang ma-develop. Yung cash for work na tinatawag, ayan, yung nagsimula doon sa cash for work, ayan, nilinis nila, gumawa sila ng daan hanggang sa ayan, nagkaroon ng daan. Then the rest, ayun na, yung sa kasipagan naming mayor, humingi na siya ng tulong sa iba't ibang ahensya ng Pilipinas, ng gobyerno natin. So ayan, makikita natin at hindi ka man sinasabing fully developed na yung Tanaw, pero dire-diretso pa rin ang ang pag-develop niya hanggang sa talagang ito ay tuluyan ng maging successful at makilala na, hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Laguna, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So ngayon, ayan, kung makakapunta kayo doon, makikita nyo na talagang develop na yung bayan, yung aming tinatawag na Tanaw de Rizal, kung saan ay yun yung aming tourist destination na kung saan ay doon makikilala ang bayan ng Rizal. Ano po ba yung mga proyekto o plano po sa mga susunod na taon sa bayan ng Rizal? So, masasabi kong dire-diretso ang plano. Ha? Simula doon sa aming patubig. Ayan. Sa kasipagan din ng aming punong bayan ay nagkaroon ng masaghanang supply ng tubig dito sa bayan ng Rizal. Kung dati ang aming tubig ay rotation, ngayon ay wala ng rotation at talagang lahat ng bayan, lahat ng bahay ay nasusuplayan na ng tubig. So ayan, dati kasi noong una, ang aming tubig ay 20 pesos lang per month. O nga, basta minimum na 20 pesos. Ngayon, ayan, siyempre, may maintenance din naman yung pagpapagawa ng tubig. May gamit din naman ang ginagawa dyan. So, ayan, nagkaroon ng batas dito ng ordinansa dito sa bayan ng Rizal na gawin ng 70 pesos ang minimum ng tubig. At sinisiguro naman ang pamahalaang bayan ng Rizal na hindi tumaas man ang tubig ay hindi ito magkukulang sa tubig. At hanggang ngayon, dire-diretso pa ang proyekto para matustusan pa ang pangailangan ng tao, lalo tigit sa tubig. Meron na kaming civic center, meron na kaming battle building, meron kaming kung dinedevelop na rin namin yung Nalagalas Falls dun sa may Calibato Lake.
maraming pang proyekto itong aming palengke. Ililipat doon sa may nakabili na kami ng lupa para pagtayo ng bagong palengke. Yung aming sementeryo, yun ay sa kasipagan nga din ng aming mayor at saka yung kanyang mga kasamahan sa konseho ay nakahingi sila ng donation na pagtatayuan ng bagong sementeryo kalapit ng old cemetery. Yun. So ngayon, yun na, dinidevelop na, ginagawa na yun. So marami pa tayong marami pa mga proyekto na darating dito sa Rizal at yung proyekto ni Mayor Aurelio noong kanyang term, yung three terms niya ay itinutuloy ngayon ng aming bagong Mayor Vener P. Muñoz at kanyang mga kasamahan sa konseho. Paano niyo po nakikita ang bayan ng Rizal 5 to 10 years from now? Wow, ngayon, siguro 5 to 10 years now, siguro ito isang maunlad ng bayan at siguro naman ay aakyat na ito from 5th class municipality to 4th or 3rd class municipality. Ito yung true sa kasipagan ng aming mga namumuno. Ngayon na pinamumunuan kami ng masipag at matayagaring Mayor Vener Muñoz. Ano po pala yung mga kalimitang hanap buhay po dito sa bayan ng Rizal? Dito ay farmers, tsaka yung mga local industry natin, yung mga paggawa ng mga candy, mga bakery, at kalimitan naman dito ay ang aming mga tao rito ay yung mga professional namin. Kasi alam namin na walang source of income dito. So dadayo sila ng Maynila, mag-abroad, pero yun, doon nakakakuha ng ang aming mga kababayan, mga source of income na yung nag-abroad, nagtatrabaho sa Maynila. Good morning! So, andito po kami ngayon sa starting point papunta sa Kayak. Welcome to Kayakin! Narito tayo ngayon sa isa sa mga pinakamagandang tanawin dito sa Rizal, Laguna, ang Tanaw Park. Kayak Adventure, Nature, and Wildlife Park o mas kilala sa tawag na Tanaw Park. Ito ang isa sa pinagmamalaki at dinarayong lugar dito sa lalawigan ng Laguna na matatagpuan sa bayan ng Rizal. Kaya naman, hindi pinalagpas ng aming team na mapuntahan ang kagilagilalas na Tanaw Park. Bukod sa nakamamanghang tanawin ng kalikasan, ay mayroong isang malaking bantayog ng krus sa tuktok nito. Kinakanlong ng isang hugis arkong replika mula sa Biblia, ang Noah's Ark. Kadalasang dinarayo ito tuwing sumasapit ang Kwaresma bilang panata ng ilang mga Kristiyanong Katoliko. Bukod sa bansag na Tanaw Park, mayroong naunang tawag rito ang mga tao. Iyon ay ang Tayak Hill. Bakit nga ba Tayak Hill? Tara, alamin natin.
Anong kaalaman ang gusto niyong malaman? Saan po nagmula yung pangalang Tayak po? Ay, yung pangalan ng Tayak ay yun ay bansag doon sa mga dating tumira dito. Apo. Yun yung kaya pinapalitan namin. Apo. Kasi nung una, itong lugar na ito ay hindi ito pinupuntahan Apo. kasi kinakatakutan. Nung mga unang panahon ay yung mga masamang loob ay dito nila dinadala yung kanilang inakaw na kalabaw, kabayo, baka. At doon sa mataas na lugar na yun ay doon nila kinakatay yun. Para pag may naghanap sa kanila, makikita nila na may naglalakad. Yun ay strategic sa kanila. So, napasulat siya sa history ng bayan, pero hindi maganda yung hindi maganda yung ibig sabihin. Alam niyo ba Tayak? Kung yung titingnan ay katay iyan. Opo. Katay, So, yun yung kasi yung nung unang panahon. Hindi nila alam yun. Siyempre, sila lang nakakaalam noon. Pero, since na dinevelop namin ito into a tourist destination, ay kinakailangan namin gawa ng isang mas magandang pangalan na aangkop sa lugar. Kaya ngayon, dahil nandito ka naman para ikaw ay may manood ng magandang tanawin, 360 degrees, panoramic views ang nakikita nyo. Kaya ginawa namin itong tanaw. Diba? Ang tanaw, you are overlooking the tanaw. And what does tanaw means? It is Tayak Adventure, Nature and Wildlife Park. So, nauna kilala ito as dahil nga doon sa Tayak. Pero we are going to create a name out of a very good impression, diba? So when somebody comes here, they will remember napakaganda ng tanawin. So we made it, we changed it into Tayak Adventure, Nature and Wildlife Park. So, paano po ilang taon na po yung Tanaw Park? We started this 2011 at paunti-unti, kaunting development until such time narating namin yung ganitong estado ng development na meron na kaming hotel and restaurant. So ito yung hotel and restaurant. Meron may tourism information center, and we have a health and wellness road. Itong health and wellness road na ito ay yung mga pumupunta dito na gustong magpagaling, lumakad lang sila dito paikot kasi ang kalsada paikot, and they will be relieved of the stress and manunumbalik ang kanilang sigla at lakas at pati ang kalusugan. Apo. So, ano ba po yung mga inaasahang proyekto na gagawin po ng gobyerno ng Rizal po dito sa Tanaw Park? Okay, we are aiming this to be a convention center place. So, may ginagawa ngayon doon yung isang malaking multipurpose building that we are aiming to convert it into a convention center. Kasi it can accommodate more people, and then of course ang kailangan namin ikuan dito ay to protect nature. Patuloy kaming magtatanim ng mga puno kasi what we are selling here is the beauty of nature. So kaya yan nakikita niyo yung bundok, yun ang tinatawag naming green wall kasi pag nagpa-picture kayo napakaganda ng background. That's the green wall, and we have to protect that. So we keep on planting, we keep on reforesting. We would like to convert this into a rainforestation para higit na makatulong sa pagsagip ng inang kalikasan at para makatulong din sa of course sa pagpapadami ng ating potable water. Kasi you know what the plants are doing, no? Ini-intercept nila yung
patak ng ulan, and then that will be converted to spring water. Paano nyo po napanatiling kaakit-akit at dayuhin po itong Tanaw Park po? Well, it requires dedication. Kasi kung wala talagang mag-oversee, mag-overlook nito, ay hindi mo ma-achieve yung gusto mo mangyari sa lugar nito. So there should be somebody who will overlook, oversee everything what is going on here. Kaya kami nga, pinagbawal namin ang kumain, lalo na doon sa taas. Kasi alam mo na ang Filipino attitude, no? Napakahirap disiplinahin. Kasi alam mo nang maganda ito, nililinis ito, pero yung mga plastic, yung pinagkainan nila, kabasa na lang nila itinatapon. Samantalang meron namang mga designated place where you can throw it, no? And ayaw naming mangyari na matulad kami sa Mount Banahaw na pinasara ng DNR because of the trash, no? Because of the basura na iniwan ng mga pumunta doon. So that's the thing that we are doing here. We are becoming very strict. Okay, we allow this mineral water in going up, no? Pero eating there is strictly prohibited. I'm very sorry, pero hindi mo ginawa yun, patuloy na magkakalat doon sa taas. So when we started doing that, medyo minimal na lang yung nakikita namin mga basura, lalo na yung mga plastic, kasi kakain ng candy, pagkakain ng candy, they will simply throw it away somewhere, and that they do not know that destroys nature. So tsaka yung mga kumain sa taas, ang ginagawa na iniiwanan nila doon. So anong nangyayari doon? Yung mga stray dogs ay kaya kinakalkal ito and kinakain din. The following day ay napakaraming kalat ang makikita doon. Ano ba pong masasabi nyo dun sa mga taong gusto pong pumunta dito sa Tanaw Park? Well, we are encouraging you to visit this place. You will see the last bastion of virgin forest, no, sa buong Calabarzon. You will enjoy nature, the fresh air. Yung hangin po dito ay walang contaminants, no? At alam niyo naman yung color green is a stress reliever. So kapag nakita niyo ang kulay na luntian sa inyong kapaligiran, that will relieve you of the stress. Lalo na po yung mga laging tumataas ang blood pressure, pumunta po kayo dito. Kung kayo ay meron mga kung kayo nagpapagaling, meron kayo nararamdaman, I think this is the place. So we are inviting you for a health and wellness place. Ito po yung magdadagdag ng inyong marirecharge. Kung sa sasakyan kinakailangang overhauling, dito you can overhaul. Nandito ang mga organic vegetables, no? At yun din po ay ang inyong makikita na higit sa kagandahan dito ay ang 360 degrees panoramic view na everyone is aiming to reach the top, no? You have to climb, no? Or to trek. That is 930 steps, no? Starting from the base of the entrance. So marami pa po kaming mga gagawin dito sa tulong ng Department of Tourism because we are accredited by the Department of Tourism, and actually kami nilalagyan nila ng pondo to continue developing the place because this is one of a kind in Calabarzon. Wala na po kayong makikitang ganito kagandang lugar at tanawin kung hindi dito lang. Of course, meron din sa iba, pero what you can see here is totally different. Kasi nga, the green mountain, the green lush of beauty ng aming kabundukan. At sa totoo lang ay, alam nyo, maaari yung iba hindi nila naiisip na we are contributing so much in producing potable water or spring water. Taga saan ba kayo, San Pablo? Nagkalan. Okay. Ang most of yung laking bulto ng tubig na bumababa din sa San Pablo is coming from here. So if you will cut the trees, wala nang mga ano
So, yun yun. Sabi nga nila kasi ay kinakailangan umayon tayo sa batas ng kalikasan. So, if you are going to develop a place, kinakailangan it should be conforming with the law of nature. Sabi nga natin, kinakailangan umayon tayo sa gusto ng kalikasan dahil kung sasalungatin natin ang batas ng kalikasan, ang ganti ng kalikasan ay ang tao rin ang magiging beneficiaryo. So yun yung pinaka-aim nitong lugar na ito. We are not only after earning money, the profit, but at the same time we are protecting nature and helping nature. Maraming salamat po. Okay, thank you. Salamat po. Naghahanap ba kayo ng isang lugar kung saan makakapagpahinga at relax kayo? Pwes, di nyo dapat palagpasin ang isang to, ang Rizal Recreational Center. Welcome to Rizal Recreational Center. Takbo natin sa aking likuran, pinagkakakitan ng pinakamalaki tulong po sa buhay. Nakatalapit sa Alam niyo ba na kilala ito? Hindi lang sa buong bayan ng Rizal, kundi pati na rin sa buong lalawigan ng Laguna. Pati na rin yata sa buong Calabarzon. Ito ay dinarayo upang pagtausan ng team building ng iba't ibang institusyon. Kompleto sa kagamitang pang team building. Sobrang lawak ng espasyo. Maganda ang mga pasilidad. Nakaka-refresh ang kapaligiran. Perfect para sa mga nais bumuo ng pagkakaisa sa isang grupo. Yan naman ang aming team. Aliw na aliw. At nako, mukhang babalik-balikan talaga namin ito. Ang nagkaroon ulit kami ng ilang pagkakataon.
adventure. Ay, adventure baga. Hi! Hello! We're here in RRC, Rizal Recreation Center. Yes. Yes, daw. First class, how did RRC start? RRC started originally back in 2004-2000 area as a Bible school, and then as it transitioned out, they ended up moving. We ended up turning into a youth conference center. So youth, such as schools, colleges, high schools, will come out and do their programs here. Next is, what led you to establish RRC? What led us to establish RRC? Originally, it started out as a Bible school, as mentioned before, and then as they moved out, the landowners at that time didn't want the land to be used as anything else except for as a potential camping or conference or businesses, stuff like that. And originally, my bosses, Mr. and Mrs. Mock, they came through, and the conductors wanted them to run the place as what it is now, RRC. When was RRC established? Established back in 2004. Why did you choose Rizal as the location of RRC? Good question. It was originally a coconut plantation. As you can see, there is a lot of coconut trees around the facility, and at the time there used to be a lot more trees. As one of the typhoons came through, we actually lost about 70 trees in total, so there's much difference in the landscape, but a lot of the time there's open ground, and you don't really see that much when you're in Manila. It's all cities, greenery, stuff like that. So one of the reasons why RRC chose this location. So, do you have any future plans or projects for next 10 years? For the next 10 years, we'll probably be maintaining and keeping up the facilities that we currently have. Some other things might be a new meeting hall, upgrading this building here, the snack shop, into another meeting hall as well. It'll be air conditioned and easy accessible to elderly and people with disabilities. So that's possibly within the future as well. And when is the peak season? Peak season would most likely be Philippine summer, which is March through May. So, that's all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, what can you say to the visitors or tourists who wanted to come here in Recreation Center? You should come to Rizal Recreation Center. It's a fun and refreshing place for all ages and for games, funs, team building activity as well. And hopefully we can accommodate you. Hope to see you soon. Ito ay mga
school from the 1900s pa siya. Pero na I was here 2008, estudyante pa lang ako. 2014 ako nagsimula ng PLD. Paano na? Paano nag-start? Alam ko siya from a single classroom lang. Tapos, from RES, yung RES, naging Rizal Community High School, nagkaroon ng lupa, ni-conduct ko, tapos nagkaroon ng Rizal National High School. Sir, ano ang unang pangalan mo? Rizal Community High School. Ang transition niya, Rizal Community High School, Rizal National High School, Cristobal S. Conducto Memorial National High School, at yung recent ay yung integrated National High School. Sir, may idea po ba kung gano'n kadami ng students? We have 1,700 students right now. Ano masasabi mo sa palibot ng edukasyon? One good thing is each and every year improving yung school. Kasi alam natin yung government, lagi tayong may trial and error na sistema. And through that, nagkakaroon ng mga points of improvement para mapaganda yung kalidad ng education. Ano pong pinagmamalaki ng school? Marami tayong pinagmamalaki yung mga science sections natin. Yung nadaanan nyo sa labas, yung mga achievements na tarpaulin yung mga latest. At isa sa mga pinagmamalaki niya, since you are here sa aming studio, newly created by the Dance Troupe, itong mga achievements namin. Pinaghirapan niya, isa yan sa mga pinaghirapan ng aralan at isa sa may pagmamalaki right now, we already have this. Focus yung Salamin Studio ngayon. Bago lang siya. Actually, wala pa siyang 5 buwan. Yung bagong kabit yan actually nung 25. And I'm very happy. Isa siya talaga sa may pagmamalaki. Sir, nag-iisa lang po yung high school dito. Ano pong masasabi niyo? Nag-iisa yung high school. Oo, kasi nga hindi ganun kalaki yung bayan ng Rizal. Ang bayan ng Rizal ay dating barangay lang na nagkarnan. Kaya nag-iisa lang talaga siya. Pero maraming elementary school. Very lucky kasi meron tayo na high school dito sa bayan ng Rizal. Kasi imagine kung wala yung mga financially challenged, yung mga normal na mga taong patulog ko o yung nag-aaral pa lang, ay talagang mahirap. Kasi yung means of transportation, baon, and everything pang namin na Isa sa mga kabilib-bilib na proyekto ng Bayan ng Rizal, ang Battle Building. Mula sa mga pira-piraso na pinaglagyan ng mga inumin, binuo at naging kapaki-pakinabang ang mga ito sa mga mamamayan. Ang buong gusali ay gawa sa pinatas na bote, kung kaya naman ito ay isang eco-friendly na pasilidad. Dito ay sinasagawa ang ilang mga pagpupulong at iba pang pagtitipon ng mga senior citizen sa bayan ng Rizal.
chicken house ang naisipan ko, ito yung negosyo kasi ito yung aking passion. Yung tipong mahilig ako magluto since bata pa ako. Ito na talaga yung aking hobby. Hanggang sa mag-upload ako, naging kusinero ako sa Amerika. Tapos dinala ko yung aking tawag dito hanggang sa magtayo ko ng isang restaurant na kaya. Paano po nagsimula yung chicken house? Nagsimula ang chicken house sa isang maliit lang na ihaw-ihaw na manong. Tapos mga customer ko sabi niya, "Buk, magtayo ka ng kainan." Para at least hindi na kami umukot tapos malayo sa iba't. So naisipan ko na magtayo ng isang maliit na kainan hanggang sa nagustuhan ng mga tao. Tapos ito, unti-unti ko siya napapalaki. Ilang taon na po itong chicken house? 3 taon na. Ano kaya po ang kalagayan ngayon ng chicken house? Sa ngayon, ayos naman. Continuous yung paglakas niya. Dumadami na din yung aking staff. Tapos nadadagdagan ko na yung aking menu pa. Hindi na ang chicken. Meron din kami mga pasta, burger. Ano po bang mga plano niyo sa mga susunod na Magkameron ng lunch. Hindi lang sa Rizal, kundi sa San Pablo o saan man na alam mo maraming tao. Marami akong mga service ng mga tao gusto kumain sa chicken house. ito po? May gusto po ba kayong sabihin sa mga tao na para i-invite mo sila na hindi tayo po yung restaurant? Para sa mga nahilig kumain sa labas, iniimbitahan ko sila na bisitahin ang chicken house sa Rizal. Siguro, ito na yung pagkakataon yung may enjoy kasama ang barkada at pamilya sa affordable price.